libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Tingnan po natin, pakinggan natin ang nilalaman po nitong libadura ng mga Pariseo at ni Herodes. Nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaiingat kayo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-uusap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi yon. Alam ito ni Jesus. Kaya sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang pagpira-pirasuhin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang pagpira-pirasuhin ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malalaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo naunawaan ng wika niya. Aba, libadura, hindi ba ho ang libadura, Kuya Bertie, pampaalsa yata? Pampaalsa yan. Pampaalsa ho. Kumbaga sa ano ang tawag natin dyan, baking. Oh, baking Baking powder. Powder, yung pampaalsa para lumaki yung tinapay. O ito naghahanap ng libadura itong mga Pariseo. Ibig sabihin, para dumami yung tinapay. Libadura Pariseo ni Herodes. Paano po ito? Alam mo, Kuya Min, kasi yung ugali ng mga Pariseo, pagkukunwari, pagmamataas, akala mo totoo. Kumbaga sa yung tinapay nila, inahalin tulad sila sa ganun ng Diyos na mapagkunwari. No? Kaya sabi niya, mag-ingat kayo diyan, no? Sa mga sinasabi nila sa inyo. Kasi ang sinasabi nila sa inyo, pakunwari, hindi totoo yan Parang ganon ang ibig kay pahiwatig. Hindi katulad ng sinasabi niya. Hindi siya nagkukunwari Walang pampaalsa yung kanyang Amen. So, ito ang ibig sabihin ng Panginoon. Pero, ang talagang iniisip naman itong mga ito ay yung kanilang tiyan. Dahil iisa lamang yung tinapay na nandoon sa bangka Alam mo, Kuya Man, ganyan tayo na tagasunod kung minsan sa Diyos. Lalo tigit yung paglilingkod natin sa simbahan. Kung minsan sa pagtupad natin ng tungkulin sa simbahan, naalala natin yung sarili natin Nakakalimutan natin yung tungkulin natin Bagamat nandun tayo, pero yung isip natin hindi doon Nandoon sa buhay mo na, paano kaya, wala akong pera, wala akong ganito. Yung aking business, nalulugi ako. Ganon tayo, Kuya Na? So, ang sinabi ng Panginoon sa kanila, diniretsa na, bakit niyo pinag-uusapan yan? Wala ba kayong mata? Diba? Hindi ba niyo naunawaan? Hindi ba kayo makaunawa? Hindi ba ninyo maintindihan kung ano nang nangyayari na ipinagkikita ko sa inyo? Ganyan tayo, Kuya Nananalig tayo, nananampalataya tayo na sinasabi natin. May sampalataya po kami sa iyo. Pero, kataliwas nun, wala na. Pagkatapos nun, wala na Ganon ang ugali natin, kasing ugali natin itong mga lagad Bakit? Kasi, parang kulang pa ang paggabay ng Espiritu Santo sa atin. Kasi itong mga lagad na ito, nung nabasbasan sila, nabinyagan sila, at ibinigay sa kanila ang Holy Spirit, doon lamang sila nawala ang takot So, ang ibig sabihin, sa buhay natin na ngayon,
Ang Holy Spirit ang siyang gumagabay sa bawat isa sa atin. Pag nag-aalinlangan tayo, ay binabaliwala natin ang Holy Spirit eh. Kaya sana, Kuya Min, mga ginigiliw naming taga-pakinig, sana po, kapag tayo ay naglilingkod sa simbahan, ituon lamang natin ang ating sarili. Ang paglilingkod natin sa Kanya ay huwag po natin isipin yung ating mga problema kapag naglilingkod do tayo sa Kanya. Meron pong oras yan. Isamo natin sa Kanya. Alam ng Panginoon yan ang pangangailangan natin. Tandaan po natin, kapag tayo tagasunod niya, kapag tayo ang naglilingkod sa Kanya, kailanman ay hindi po tayo pababayaan, katulad ng mga nabasa natin sa mga unang bahagi ng gabing ito. Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo walang dalang tinapay? Binibirong nag-aalin lang pa yung mga tao. Naglilingkod na nga, kasama na nga nila ang Panginoon Diyos eh. Ibig sabihin, gaya na sinabi nyo, naglilingkod ka na nga, ang isip mo pa ay nasa sa mundo, ang isip mo pa ay nagugulo dahil doon sa iyong pangsariling pangailangan. Totoo yan. Hindi natin iniisip, yung Diyos ang siyang gumagawa naman para sa atin. Totoo yan, Kuya. Kaya nga, ganun, karamihan eh, no? Karamihan, itong mga aral ng Panginoon dito sa gabing binasa mong ito, Kuya, nagaganap ito sa araw-araw sa ating buhay. Amen. Totoo po yan. So, ito hong libadurang ito ng mga Pariseo at ni Herodes, ito mga Pariseo, kulang sa pananalig, at itong si Herodes, kulang sa pananalig, kaya ang gusto ng Panginoon dito, kapag kayo maglilingkod sa Kanya, tagasunod Kanya, ay kalimutan mo, ibig sabihin, kalimutan Ang sarili mo. Ang sarili mo eh. Huwag kang magkunwari sa paglilingkod mo. Amen.